Meron kasi akong mga tips na gusto po i-share sa inyo na kahit paulit-ulit ko nang binibigay mga tips, minsan hindi pa rin naiintindihan at hindi pa rin sinusunod ng kababayan natin. Nanghihinayang kasi ako kung may tatawag sa akin na may high blood siya, tapos na-stroke, o na heart attack, o may diabetes, tapos naputol yung paa, matigas ang ulo, ayaw uminom ng gamot. Kaya iniisip ko, paano ba gagawin ko na para yung mga may sakit na kababayan natin, susunod sila doon sa payo na binibigay ko. Kaya gagawa tayo ng special video ngayon, yung mga basic na sakit na halos 20%, halos karamihan ng kababayan natin, merong ganitong sakit. Malamang kayo nakikinig ngayon, meron kayong ganitong sakit. Pero ayaw pa rin gumaling yung sakit, ayaw pa rin sumunod sa mga tips, o posible din naman na baka nalilito kayo sa mga health news na hindi tunay. Marami kasing fake na health news eh. Mas malakas kasi kumalat yung fake health news kaysa sa tunay na health news. Siyempre, paglalagay mo yung tunay na health news, hindi kakalat eh. Pag nilagay mo, mag-exercise ka, tigil sigarilyo, di ba? Boring yun para sa karamihan ng tao. Pero kung gagawa ka ng fake na health news, kunwari, iinom lang ng magic na inumin o panibagong halo, gagaling na lahat ng sakit, eh, mas kakalat yung ganong video, di ba? Kaya aayusin natin. Ito yung mga basic na sakit na pinakamarami sa Pilipinas. Na ito talaga yung pinakamarami. Pwede po kayo magtanong. Mga OFW, kamusta? Tagal na ako hindi nagla-live. Marami akong ginagawa kasing mga videos, pero ginagawa ko ay kinakat ko na lang maiiksi para mas swak sa oras nyo. Pero ngayon, try natin mag-live ulit, ha? So, ang health tips, number 1, sa lahat na may high blood muna tayo. Yun ang pinakamarami kasi sa Pilipinas, eh. High blood pressure, around 25% ng Pilipino. So, nakikinig sa atin, 25% sa inyo may high blood. Tapos, pag senior citizen na, pag umabot na kayo sa 60 years old sa Pilipinas, 50% na ang may high blood. Ibig sabihin, sa magulang nyo na senior citizen o lolo-lola, isa sa kanila may high blood. Minsan, pareho pang may high blood. Ngayon, bakit sasabihin nyo, high blood lang yan, baliwala lang yan? Eh, ang problema kasi, ang pinakamagandang blood pressure talaga ay 120/80. Yan ang gusto ng katawan. Baga sa, ano ko ba ma-explain? Parang sa kotse, di ba? Yung kotse, lagi pag driver ka, tinitingnan mo yung temperature. Gusto mo yung temperature na doon sa may cool, di ba? Nasa may C. Pag nakita mo yung temperature ng kotse mo, umaakyat na sa H, sa high, sabihin, masisira na yan, titirik na yan. So, ganun din ang blood pressure. Papacheck nyo blood pressure. Ang blood pressure nyo dapat 120/80. Yan yung mababa. Malapit yan sa cool, kumbaga sa temperature. Kung ang blood pressure nyo 140/90, maabot na sa high yan. Pag ang blood pressure nyo 160/100, talagang very high po. Ano mangyari kung very high? Masisira. Maghihintay na lang tayo ng oras para masira yung ugat kasi 160/100, hinahayaan nyo. O paano masisira? Kikipot. Sasakit ng ulo nyo. Yung kidneys, masisira. Masisira yung kidneys dahil 160/100, masisira. Yung ugat sa utak, masisira. Anytime, pwede pumutok yung ugat sa utak. Pwede ma-stroke. Anytime, pwede ma-heart attack. Tsaka pag nasira na yung mga organs natin, mahirap na ayusin. So, 160/100, mas mataas pa, hindi talaga po pwede. Kaya sa mga nakikinig ngayon, dapat lahat ng followers ko, mas mababa sa 140/90 o pinakamaganda 120/80. Kaya kayong mga lampas 140/90, kayo po mag-comment. Bakit ayaw pa rin uminom ng gamot? Ayaw pa rin magtigil sa sigarilyo? Ayaw magbawas ng timbang, bawas sa maalat, yan talaga yung mga tips natin. Sabihin nyo, Doc, may magic bang halaman kakainin? Wala namang magic na halaman na kakainin. Pero kung kakain kayo maraming gulay, more gulay eh. Mas gusto ko gulay kakainin mo kaysa prutas eh.
Prutas healthy, pero minsan matamis, nakakataba. Pero yung gulay, yun yung maganda sa blood pressure. Kasi, low cholesterol lang siya, mabilis ka mabusog, hindi ka tataba kahit maraming kainin mong gulay. Kaya maganda po yon sa cholesterol, sa blood pressure, sa diabetes. Kahit nakakasawa yung gulay, ako ngayon, pinaluto ko, kangkong, may pechay, may okra, ganun lang ang luto. Wala nang baboy kasama. So, pag ang blood pressure nyo mataas sa 160/100, sobra high na yan. Pag ganun po kataas, wala pong choice, iinom tayo ng gamot. Marami ayaw uminom ng gamot. Minsan kasi iniisip nila, marami kasing excuse na bakit ayaw uminom ng gamot. Unang-una, safe yung gamot sa high blood. Safe yan sa kidneys nyo, safe sa liver nyo. Actually, nakakatulong sa kidneys mo yon, nakakahaba ng buhay ng kidneys. Kasi nga binababa niya yung blood pressure Kaya kahit paulit-ulit kaya nga tinatyagaan ko kahit paulit-ulit na sasabihin ng kababayan natin yung mga sagot na, itong mga kababayan natin meron niyang 5 sagot bakit ayaw uminom ng gamot. May 5 sagot yan Sigurado na ako paulit-ulit Number 1, masisira daw ang kidney. Hindi masisira. Lalong gagaling. 100% ako, lalong gagaling. Tapos, ano yung mga gamot? Meron na mga generic na yan, mura lang. Generic na mura, amlodipine, 5 mg, mura lang yan. Losartan, 50 mg, mura lang yan. O kung may pera kayo, pwede mamahaling gamot na gusto nyo, yung mga bago. Diba? So, merong mga gamot, ibibigay sa'yo ng doktor nyo, i-maintain nyo para bumaba yung blood pressure. Paano pag inom? Kadalasan po pang matagalan kasi nga, ay kinakain natin maalat, matataba, ay wala tayong choice. So, yun. Alam ko sa nakikinig ngayon, ini-imagine ko, ang gusto ko makinig ngayon yung mga high blood na 160, 100 na ayaw talaga uminom Yun talaga matitigas ang ulo. So, iisipin nila, yun na nga, hindi mo kailangan uminom ng gamot. Pag sobra taas, kailangan mo na uminom. Pag uminom ng gamot ng mga tulad ng amlodipine, losartan, based sa pag-aaral, hahaba ang buhay nila ng +9 years. Kung ang buhay nila dapat umabot sa 80 years old, kaya 80 years old lang, dapat papanaw na, aabot siya ng 89 +9 dahil uminom siya ng gamot. Kaya yung mga bansa na mayayaman, tulad ng Japan, libre gamot, 100 years old sila. Sa Japan, ang lampas 100 years old, very common na. Ay, libre gamot Diba? Sa US, kahit matataba ang mga Amerikano, mahaba rin buhay. Diba? Average nila, mga 85, gano'n. Japan, mga 90 years old. Yan ang average life. Sa Pilipinas, walaan nyo anong average life natin dito, Pilipinas. Sa atin, 68 years old, 69 years old. Swerte na, maka 70 ka. 70, patay na. Lugi tayo ng 20 years. Bawat Pilipino, lugi ng 20 years. Bakit? Walang libreng gamot Walang libreng gamot. Tapos, minsan, yun na. Actually, tingin ko, baka hindi lang alam o namamahalan pa rin sa gamot. Kahit papano kasi, kahit 5 piso lang yung gamot, mabigat pa rin sa atin. Basta walang libreng gamot, hindi talaga na So, yan iisipin ng iba, kaya sinasabi ng doktor ang gamot sa high blood para kumita ng pera. Diba ganon? Para kumita pharmaceutical. Para kumita ang kumpanya, bayad lahat ng doktor. Diba? Yan ang common Una-una po, ako po, kami ni Doc Lisa, since 2007, 12 years na, wala po kami sinisingil kahit piso sa kahit sinong pasyente. Mag-search pa kayo. Mag-search kayo. Pag nakahanap kayo na isang pinabayad ko, for the past 12 years, wala na. For the past 25 years, nung umpisa, nagsisingil ako konti sa mayaman, binibigay ko sa mahihirap, pero bandang huli, lahat ng pasyente ko, charity na rin Sabi ko, bigay ko na lang lahat. Bali, wala na rin naman Parami yung charity patients ko, lahat ng mahirap na sa akin. Sabi ko, ay magulo na lang, may sisingilin ka, may hindi. So, lahat na lang ilibre. Tsaka gusto ko na rin ililibre. Bakit? Nakita ko kasi noon, nung nag-umpisa akong doktor,
Basta yung pasyente, siningil ko. Kaya na-heart attack, siningil mo. May ano na kayo, may barrier Ayaw na makinig, isipin, kinakwartahan mo siya. Hindi naman yun ang goal ko. Hindi ko naman goal na yung pera Ang goal ko, gumaling siya. So sabi ko, mas mabilis gumaling pag libre. Mabilis. Pag sinabi ko sa pasyente, libre lahat ng gamutan. Wala ako sisingilin sa'yo kahit piso. Ang bilis, gumaling. Ang bilis sumunod. Kaya sabi ko, gagawin ko sa buong bayan. Yan ang gagawin natin. So sa mga nagsasabi na sinasabi ni Doc, uminom ng gamot, hindi po. Wala ako sinisingil kahit piso, kahit kanino, kahit si Doc Lisa. Paano kumikita? Matipid. Sa kapatid ko, ginagawa kong company doctor. May konting kita tayo doon. Yun lang. Tapos, sasabihin ng iba, bayad yan ng pharmaceutical. Yan, di ba? Hindi. Oo, totoo na merong drug companies talaga. Siyempre, ang purpose naman ng drug company, hindi naman charity. Ang drug company, ang purpose, kumita. Pero yung sasabihin na maraming bayad, hindi ako makakasalita para sa kanila. Ang masasabi ko para sa amin ni Doc Lisa ay never pa kami tumanggap ng kahit isang, hindi pa ako nakaka-abroad ng baka ako na lang yung doktor na hindi nakaka-abroad hindi pa ako nakaka-abroad na bayad ng drug company. Never. Marami nag-offer sa akin, Doc, libre ka sa Europe, tapos pag-uwi mo, magbibigay ka ng 3 lecture na maganda yung tableta namin. Ewan ko kung masama yung para sa kanila. Hindi ko naman ginajudge yung iba. Pero para sa akin, ayoko. Hindi ko tinanggap. So, mula 25 years up to now, hindi pa kami nakaka-abroad ni isang beses mula sa drug company. So, hindi ako nakakakinig ng convention palagay natin, convention sa US. Actually, hindi naman ako lugi kasi mapapanood mo naman sa internet yan. Mapapanood mo naman sa internet. Masa-search mo naman. Hindi pa ako nakakapunta sa Europe pag may convention o sa Paris o kahit saan for a convention. Kasi hindi ko para lang sa akin para lang sa akin. Hindi ko sinasabi, I'm sure maraming doktor, okay lang sa akin yun wala namang problema doon. Tama namang ginagawa nila. Pero iba kasi goal ko Goal ko, gusto ko, sabihin ko gusto ko buong bayan gumaling Gusto ko 110 million Filipino susunod pag sinabi ko. Kasi, wala na ako sinisingil, hindi mo ako tumatanggap sa drug company. Ang goal ko lang mabuhay kayo Wala naman akong paki kung saan mo kunin yung amlodipine o yung losartan, kahit saan mo bilhin. It does not matter. Generic nga yan Wala naman may-ari na generic di ba? So, yan. Kaya ko sinasabi to kasi merong matitigas ng ulo, ayaw pa rin makinig. In the end, tatawag sa akin na stroke na. Di ba? Paano ko gamutin stroke na? Baldado na. Mahirap na. Pag na-stroke na, paralyzed na, hirap na ayusin. Pero kung high blood ka lang, maayusin natin. So, yan So, yung mga gamot, makakatulong yan pag sa high blood pressure. Kasi minsan may nababasa pa rin akong naliligaw na comments na, bayad yan. So, hindi. Gusto kumita. Hindi nga kikita. Libre nga lahat Diba? So, yung mga pilosopo, okay lang naman. Baka bago silang salta sa page natin. Total, 10 million followers lang tayo. Pero pa tayong 90 million na habulin. So, baka yun lang di pa tayo kilala. So, no problem with me. Maraming salamat. So, yan sa high blood, alam nyo na. Alat, inom ng gamot, inom ng gamot. Kahit kanino kayo magpatingin. Alternative, pwede kayo mag-alternative pero mahina kasi. Bawang, mahina. Pwede bawang pero mahina Mahina makababa. Anong gulay makakababa ng blood? Hindi ganun kalakas magpababa Magpapayat kayo, bababa konti. Pero kung gusto natin mabilis kayo ma-save, wala namang masama na inom na lang na gamot. Mura lang, sa generic lang. Kung may pera kayo, pwede kayo sa branded. Okay? Kung may pera, may kaya. Pero kung walang pera, generic na lang. Okay lang. As effective ba, Doc? Effective ba? Para sa akin, pwede na. 100% kasing ganda? Di ko masabi. Baka hindi Pero, merong pag-aaral noon, nabasa ko sa FDA, mga 90% effective. Pero sa akin, kung nabasa ko isang study, 90% effective yung generic. Pwede na sa akin yun. Parang, kakain ka ba ng hamburger sa hotel na 300 pesos?
o hamburger na lang sa McDo, sa Jollibee. Pareho ka naman busog di ba? Busog ka rin naman So, pwede na sa akin kung walang pera. Yan high blood, huwag matigas ang ulo. Kung meron pang ibang mga reklamo o barriers, kaya ayaw nyong gamutin, ayaw magpagaling, sasabihin natin. Sabihin nyo para maayos pa natin. Sa high cholesterol, gano'n din po. Pero yung high cholesterol, mataas ang cholesterol, hindi mabilis makamatay ang high cholesterol. Nakakamatay pero medyo matagal pa. Paano mataas ang cholesterol mo? Tapos mag-iipon mo na yan sa ugat. Medyo matagal yan, ilang years mga 5 years, mag-iipon sa ugat, magbabara, bago ma-stroke, medyo matagal. Pero nakakamatay din, medyo matagal. So itong cholesterol, mahahabol mo pa. Magda-diet kayo, mag-oatmeal kayo, pwede yan, mahahabol mo. Pero yung high blood na mataas, emergency. Emergency, inom na ngayon. Okay? Next, sa diabetes, ganun din. Di ba? Kung ano yung tip ko sa high blood, ganun din sa diabetes. Ang gusto natin, normal. 126 milligrams per DL o mas mababa pa. Yan yung pinakamaganda. Itong 126 kasi, actually, diabetic na 126. Dapat 100 lang Pero yung 100 pababa, yun talaga normal sa diabetes. Yung 100 to 126 milligrams per DL, baga sa orange, warning na. Pwede nang tawaging diabetic, pero ay pa nila tawaging diabetic. Parang medyo mild, magkaka-diabetes na, papunta na doon. Kaya pag ako 100 kayo up to 126, hindi ko na, medyo warning na, papunta na doon Pero pag lampas 126, diabetic na. Diba? So, diabetic habang buhay, mahirap kasi sagutin yung habang buhay Pag naayos mo naman, mag-diet, minsan nawawala. Tapos yung gamutan, ganun din. Pag sa diabetes, bawas matatamis, bawas din timbang, pareho din yung tips, tubig na lang, wag na mag-soft drinks, papaminsan-minsan. Iced tea, sukal nakataba Tapos tubig na lang, mas maganda, makakabawas sa diabetes. Tapos yung mga asukal, matatamis, kahit mga tinapay, kanin, bawasan nyo rin konti. Ang diabetes, kailan iinom ng gamot? Normally, pag mga lampas 140 Depende sa doktor. Pero kung lampas 140 milligrams per DL, siguro mga 8 na yun 8 yun sa isang unit. Kailangan na ng gamot. Yung mga gamot, binibigay ng mga endocrinologist, mga metformin, gliclazide, delikado. Hindi po delikado. Mas delikado hindi uminom. Kung kaya nyo kunin sa papayat, sa dieta, walang problema. Huwag na tayo uminom ng gamot. Pero, dahil nagkakaedad tayo, tsaka hindi maganda yung mga nakakain natin, kahit anong gawin natin, meron talaga magkaka-diabetes. So, safe din yung gamot dyan. So, kailangan mapacheck kayo sa doktor na siya magbibigay nito. Meron pa ako sa naiisip gusto ko kasi yung mga tinatanggal yung barriers, diba? Sabihin, pera. Sinabi ko na, libre ako lahat Pharmaceutical, sinabi ko na, never ako nagpapabayad. Lahat naman, walang free, diba? Wala naman free lunch kung nagpabayad ako, di na ako makakabigay nito mga tips. Nakita nyo nga, libre nga Pinapaya ko nga, saging, pakwan. Paano ka kikita sa saging, pakwan? Hindi mo makaka-copyright yung saging ang pakwan. Wala nga kasi nagtuturo ng benefits ng saging. Wala kasing kita, magtuturo ka ng saging. Diba? Paano ka kikita? Lalagay mo sa tableta yung saging? Hindi. Pero maraming benefits. Tsaka yung mga pagkain, yung mga cauliflower, broccoli, very healthy lahat yan. Diba? Yung gamot naman, galing naman sa halaman, galing naman sa gamot. So, mina-maximize natin yung benefits ng pagkain, tapos pag hindi na kaya, dasabayan mo nitong mga gamot na makakatulong din. Mga konting gamot lang naman. Meron pa isang barrier na malaki. Minsan nababasa ko. Sasabihin, Doc, huwag na natin gamutin lahat to, bahala na ang Diyos. Diba? Bahala na ang Diyos, walang makakasabi, Diyos ang mas mataas. Siyempre, naalala niyo ba yung kwento actually hindi sa Bible, yung kasabihan na
May isang, alam niyo yung kwento, di ba? Nagdadasal yung isang tao na may tutulong sa kanya. Di ba? Nasa barko siya, nasa boat, nasa barko, nagdadasal siya na may tutulong sa kanya. Tapos malulubog kasi siya eh. Tapos may unang dumating na barko. Tapos sabi ng tao, ay, ayoko muna sumakay sa'yo, inintay ko ang Diyos eh, na dumating para i-save ako. So, umalis na yung barko. Pangalawa, may lumapit, ayaw pa rin niya magpa-save, iniintay niya yung Diyos bumaba eh, di ba? Umalis na rin yung pangalawang barko. Yung pangatlo, ay wala na, naiwan na siya, nalubog siya. Ano sinabi ng Diyos sa kanya? Ako na nga nagpadala ng barko na dalawa eh, para ma-save ka eh, tigas ng ulo mo eh. Di ba? Kaya kung sa akin, kung pwede wag na natin pahirapan ng Diyos, pwede naman tigil mo na lang yung sigarilyo, di ba? O tigil mo na lang yung mga bisyo, di ba? Mura lang naman itong mga gamot, binibigay ko na nga sa iyo ng libre, di ba? O, lahat ng mga ginagawa ko nasa Bible, nakita niyo may page ko, mukhang Bible page na yan eh, di ba? Kung ano gusto ng Diyos, kung ano may tutulong, gagawin na natin. Tapos yung mga sobrang hirap na sakit, yung mga cancer stage 4, yung mga sakit na walang gamutan. Sad to say, merong mga sakit na walang gamutan. Wala pang gamot ang science eh. Yung mga ganong mahihirap na sakit, magbibigay pa rin ako ng tips, pero doon dadaanin natin sa malakas na dasal. Doon dadaanin mo sa malakas na dasal. Lalo na kung stage 4 cancer na, konting support pa rin, palakasin pa rin katawan, pero hindi lang yon, kailangan positive thinking, gusto mo mabuhay, plus dadagdagan mo ng dasal. Huwag naman natin pahirapan ng Diyos na siya na lahat. Itong mga basic, gawin na natin, di ba? Kung naglalakad ka sa kalye, tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, huwag sabihin, bahala na si God sa akin, hindi ako mababangga. Di ba? Konting isip tayo. So, sasabihin nyo, Diyos bahala. Kaya nga binibigay ko sa inyo mga tips eh. Wala kang halong masamang tinapay ito eh. Di ba? So, ayusin natin sarili natin. Sasabihin ng iba, hindi ko kailangan mahaba buhay. Bahala ang Diyos sa akin. Pwede naman, hayaan yung buhay natin. Manigarilyo na lang. Tapos, mamatay na maaga. Pero, hindi mo nagawa yung mission mo. Di ba? Hindi mo nagawa yung mission mo. Kung nabuhay ka na mas mahaba, mas marami ka pang matutulungan. Mas marami kang masisave. Kung mabuti kang tao, gawin mo yung health tips, tutulungan ka na Diyos, magagawa mo yung mission mo. Diba nasa Bible din yan, alagaan ng katawan, diba? Treat your body. Nabasa ko na yung buong Bible. I read the Bible 3 years, binasa ko, start to finish. Dati kasi sumali ako sa isang group ng Bible, inabasa. Maganda, napakaganda. So, nalihis tayo konti kasi tinatanggal ko lahat ng barriers ng mga kababayan natin. Yung mga maling akala. Kumakapit sa maling akala. Alam ko rin naman bakit kumakapit yung mga kababayan natin sa maling akala. Sabi nila, if you smoke, you die, di ba? If you don't smoke, you die. Shortcut yun, di ba? Kung si nanay, si tatay may sakit, sabi, wala na naman pag-asa. Mamamatay rin naman, huwag na natin gastusan. Diba? Huwag na natin gastusan. Sayang yung pera natin, hayaan na lang natin magkasakit. Diba? Diyos na bahala. Mabilis kasi sabihin na ganoon. Kung, alam mo ano tingin ko? Ang tingin ko ang problema lang kasi wala tayong libreng gamutan at libreng operasyon sa Pilipinas. Kung may libreng gamutan, libreng operasyon, lahat naman ng mahihirap, magpapa-check up naman ng gustong-gusto ng mahihirap magpa-blood test, gustong-gusto uminom na libreng gamot, libreng operasyon, payag sila lahat. Ang problema lang nga, walang pera. Dahil nga walang pera, wala silang pagkukunan, masama loob nila, kaya sasabihin nila, di ba, bahala na lang ang Diyos. Di ba? Pero tinuturo ko sa inyo, wag tayo give up agad, wag natin ipasa kay God agad, trabaho tayo, aral tayo, total meron namang mga murang gamot at mga murang paraan para maging mas healthy kayo. Diba? Para mas mahaba ang buhay. Wag naman kawawa naman ang Pilipinas, 70 years old lang ang average life expectancy. Tapos sa Japan, 92 years old. Biro mo, pag doon ka pinanganak, plus 20 years ka. Diba? Ang pangarap natin, one day, hahaba yung life expectancy ng Pilipinas. Aabot tayo ng 73 years old, 75, aabot tayo ng 80 years old. Bakit 70? Meron kasing lugar sa Pilipinas na talagang mahihirap. Inaral ko yan sa public health, lalo na sa Mindanao area. Mindanao area, ang taas ng infant mortality rate.
May mga lugar, life expectancy, parang 40 years old, 50 years old lang. Yun ang nakakababa nung life expectancy natin. Tips on healthy lifestyle. Ito, actually article siya. Tagal ko na sinulat to. So, smoking, ang number 1. Dapat sa follower ko, walang naninigarilyo, kahit secondhand smoke. Sa alak, hindi ko rin gaano pinapayo. Kung ako sa inyo, tigil na lang. Sasabi ng iba, pwede ang pakonti-konti. Alam nyo, pag pakonti-konti yung alak, aabot talaga sa ano eh. Pag inumpisan mo na pakonti-konti, pag nagka-problema ka, mapaparami yan. Dati uminom ako ng alak ng bata pa ako. 1 beer, 2 beer, di ba? Mamumula ka na. Tapos pag may problema ka, gagawin mong 6, gagawin mong hard. Kasi nga, nasanay ka na sa konti eh. Mabilis na pumunta sa hard drinker. Kaya mas maganda, wag mo na umpisahan. Exercise, maintenance medicine, tapos kailan tayo magpapa-check up? Yan, marami ay magpa-check up. Magpapa-check up kayo kung 40 years old and above. Yan, talaga, basta 40 and above, check up na. Kung wala pa kayong 40 years old, kailangan na rin magpa-check up kung may lahi kayo sa pamilya ng high blood, may lahi kayo ng diabetes, kung overweight kayo, 'di ba? May lahi sa pamilya ng sakit sa puso. Marami kang matututunan sa lahi eh. Paano nyo malalaman kung maganda ang magiging buhay nyo or hindi? Titingnan nyo magulang nyo, lolo-lola. Kung may lolo-lola kayo na 90 years old, umabot ng 100, maganda ang genes mo. Maganda ang genes. Sabihin, may chance mahaba rin buhay mo. Pero ito, kung meron kang kamag-anak, tatay-nanay, na namatay ng 50 years old, yan, na heart attack ng 50 years old o batang-bata, ibig sabihin, meron sa dugo eh. Meron sa dugo nyo na sa lahi nyo na talaga. May lahi kasi talaga kahit payat, taas ng kolesterol. Kahit payat, di ba, meron ganun, magkakapatid, pareho nagkaka-cancer, sunod-sunod, pareho nagkaka-high blood. So, dalawa yan. Kung yung lahi nyo medyo hindi maganda, nakakuha ka ng lahi na may mga high blood, diabetes, may cancer, ibawi na lang natin dito sa mga healthy tips natin. Diba? Doon mo babawiin. Pero kung swerte kayo na maganda yung lahi nyo, merong abot 90 na si lolo, lola, di mas maganda. Gawin nyo na rin healthy para mas mahaba. Okay? Sana nakatulong tong video ko para sa mga matitigas. Hindi man matitigas ang ulo. Siyempre, gusto naman natin sila. Ayoko naman pagalitan eh. O, yung mga mababait na pasyente, yes, okay na. Pero yung matitigas na ulo, kailangan gugulat-gulatin natin paminsan-minsan na i-confront natin. Actually, this is psychology. I-confront mo yung mga iniisip niya na baka ganyan si Doc, baka may binibenta, baka may ganyan. Kita mo nga, 25 years na. Ano ba binenta ko? Tubig lang binenta ko. Plain water. Hindi ko siya binenta. Sabi ko, minum kayo magandang tubig. Maraming sakit mawawala. 8 to 10 glasses a day sa average person para malinis ang katawan, libreng-libre. Libre lang ang tubig. God bless po. Salamat po. Salamat sa lahat ng comment. Salamat po. God bless. Paki-share po para sa mga tag and share sa mga medyo matitigas ang ulo. Lorraine Herradura, Health is Wealth. God bless.